Maraming tao na nagsasabi ng ganitong kasabihan, tao lang naman tayo na makasalanan at likas lang naman sa atin ito. Ngunit ang tanong, ito ba ay magiging excuses natin sa Diyos kapag sumapit na ang paghukom niya sa tao base sa kanyang gawa? Revelation chapter 20 verse 12. At nakakita ako ng mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Kung babalikan natin sa time na si Eva at Adan ay hindi pa nagkakasala, mula nang tinukso sila ni Satanas na magkasala, na huwag nang sundin ang ipinag-utos sa kanila ng Diyos. Kaya mula nang sinunod nila ang tukso ng Diablo sa kanila na huwag nang sundin ang sinabi ng Diyos, ay doon na sila nagkasala. Kaya nauulit lang sa panahon natin ngayon ang style na panunukso ng Diablo. Paano natin ito madedetect? Ito yung madalas nating mapakinggan sa mga huwad na mga ngaral na hindi na daw dapat kailangang sundin pa ang salita o utos ng Diyos dahil si Kristo na lang daw ang sasalo sa lahat. Kaya tignan natin ang pandaraya ng huwad na mga ngaral na sinugo ng Diablo dito sa ating sanlibutan. Ang kanyang estratehiya ay nauulit lang sa panahon natin ngayon at mula nung sa panahon na tinukso niya si Eva. Ito pa ang isang malaking pandaraya dito ng mga huwad na mga ngaral. Sinasabi nila na si Kristo na lang daw ang aako sa lahat dahil naligtas na tayo ni Kristo. Kung paniniwalaan natin ang ganitong turo ay nadaya nga tayo dahil para nating ipinako muli si Kristo dahil babalik ulit tayo sa pagkakasala. O parang isang tao na mula nang iligtas na ni Kristo sa rehas ng pagkakaalipin sa pagkakasala ay ibabalik muli niya ang kanyang sarili mula sa kulungan ng pagkakaalipin sa pagkakasala mula nang iligtas na siya ni Kristo sa pagkakasala para magbagong buhay. Ito naman ang tunay, kaya tayo iniligtas ni Kristo ay para huwag na tayong paalipin pa ulit sa pagkakasala, kundi limutin na natin at iwasan na natin ito para tayo ay hindi mapahiya sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ang kanyang anak na kinalulugdan na kanyang sasabihin sa atin at tayo'y karapat dapat makatanggap ng kanyang mga ipinangako doon sa mga taong sumusunod at gumaganap ng kanyang mga salita. Revelation 21 verse 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero, na ibig sabihin na sinabi ng Diyos na hindi makakapasok doon ang mga masasamang tao na binabanggit dito. Revelation chapter 22 verse 14 to 15. Mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit o nagpapakalinis na sa pagkakasala, ibig sabihin, upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay doon sa langit at makapasok sa bayan ng Panginoon, ibig sabihin sa pamamagitan ng mga pintuan. Nangasa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga makpakiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nagsisiibig at gumagawa ng kasinungalingan o ibig sabihin pang-scam, na ibig sabihin dito ay wala sa kaharian ng Diyos ang mga taong masasama, at sa pinakamababang paliwanag, hindi naligtas ang mga taong masasama kundi sila ay parurusahan kasama ni Satanas. Isipin na lang natin, bakit ginawa ng Diyos ang impyerno kung ang kahit masasamang tao o makasalanang tao ay maliligtas din lamang sa araw ng paghukom ng Diyos? Ito pa ang isang malaking tanong, bakit magkakaroon ng impyerno kung ang Diyos din naman ay pag-ibig at hindi nagpaparusa ng mga taong masama o makasalanan? Ito ang punto dito, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, ay mahal niya ang mga taong isinasabuhay ang kanyang mga salita at hindi sila hinahayaang mapahamak sa mga taong gumagawa ng masama sa kanila. Isipin na lang natin, kung walang salita ng Diyos para ang tao ay umiwas sa pagkakasala o paggawa ng masama, ay magiging pangkaraniwan na lang sa ating sanlibutan ang mga magnanakaw, rapist, mamamatay tao at iba pang mga masasama.
Ngunit kaya dumadami ang mga ganitong masasamang tao ay nadaya sila ng mga huwad ng mga ngaral na akala nila ay okay lang ito sa Diyos dahil ang Diyos naman daw ay pag-ibig at mapagmahal o Diyos na hindi nagpaparusa na narinig nila sa mga pangangaral ng mga sinugo ng dyablo. Ngunit tandaan natin, ang sinugo ng dyablo ay hindi literal na taong kanyang isinugo, kundi ang masamang espiritu na pumapasok sa kanyang isipan upang sabihin ang sinasabi ng masamang espiritu sa pamamagitan ng tao. Ngunit ang mabuting banal na espiritu naman ay pumapasok rin sa isip ng mga tao para ipahayag ang kanyang mga tunay na katotohanan o salita. Kaya niya isinugo ang kanyang bugtong na anak na si Kristo ay para ipangaral sa atin ang pag-iwas sa masama. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya pagdating natin doon sa tinatawag na kataga o kasabihang faith o pananampalataya, ito ay pumapatungkol sa pagsasabuhay natin sa salita ng Diyos. Dahil kaya tayo nananalig sa Diyos dahil pinaniniwalaan natin ang kanyang salita. At kapag pinaniniwalaan natin ang kanyang mga salita o ng mga taong nagmamahal sa Diyos, ay isinasabuhay nito ang mga salita ng Panginoon. John 14 verse 15, ayon sa sinasabi ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos o mga salita ng Diyos. Kaya't ibig sabihin, hindi likas sa tao ang makasalanan, kundi dahil sa habag ng Diyos sa atin, ay ibinigay niya ang kanyang mga salita para tayo ay umiwas na sa pagkakasala. May ibang tao naman na ang katwiran nila ay hihingi sila ng tawad sa Panginoon sa kasalanang ginawa nila sa pamamagitan ng panalangin at pagkatapos ay malaya na ulit nilang gagawin ang pagkakasala. Magbigay tayo ng example. Ang anak ng isang magulang ay nagnakaw sa kanila ng pera sa kanilang pitaka at pinatawad naman ng magulang ang kanilang anak. At pagkatapos ay nagnakaw ulit ang kanilang anak ng pera sa kanilang pitaka ng halos 7 ulit ng inuulit-ulit. At sinabi ng anak, kayo naman po ay mapagmahal na magulang ko at love nyo naman ako, hanggang sa namihasa ang anak na magnanakaw at patuloy siyang nagnanakaw. Sa tingin ba natin, normal lang ba ito? At lalo na kung ito'y gagawin natin sa Diyos na pagkatapos nating humingi ng tawad, ay gagawa ulit tayo ng pagkakasala. Hindi tayo dapat mamihasa sa paggawa ng kasalanan sa paningin ng Diyos dahil ang Diyos ay makatarungan sa kanyang paghatol. Kaya may inilaan siyang parusa sa mga taong masasama. Gaya ng kahit magulang ay nagpaparusa din sa kanilang anak na namimihasa at hindi na sila kinagalang. Kaya ang sinabi ng Diyos na matakot tayo sa Kanya, Revelation chapter 14 verse 7, at sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Dahil sa ang Diyos ay makatarungan, ay balanse siyang maggawad ng hatol sa bawat isa sa atin at tunay niya tayong iniibig kung tayo'y nakikiisa sa kanyang mga layunin. At mayroon din siyang inilaang pangako at gantimpala dahil ganoon tayo kahalaga sa kanya kung atin lamang isasagawa ang kanyang mga salita. Tanda ng ating pagpapahalaga sa Kanya at paggalang natin sa Diyos na may likha sa atin at ng buong langit at lupa.